Isang mapagpalang araw ng Miyerkules sa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, kamusta po kayo? Nawa ay ligtas kayo sa mga pagbaha at pag-ulan na nararanasan natin sa ating bansa. Lalong-lalo na yung mga nasa lugar na kung saan ay madalas bahain. At nawa ay kahit paano ay may mga taong tumutulong sa inyong mga pangangailangan. Samahan niyo na po sana akong mag-almusal, mag-alay, magmuni at magdasal. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Pag-alis ni Jesus sa sinagoga, nagpunta siya sa bahay ni Simon. Inaapoy ng lagnat ang biyanang babae ni Simon, kaya pinakausapan nila siya tungkol sa kanya. Pagkayuko ni Jesus sa kanya, inutusan niya ang lagnat at sinabing, lisanin mo siya. Kaagad siyang tumindig upang maglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, dinala naman sa kanya ang lahat ng mga tao, kasama nila ang mga may sakit ng iba't ibang karamdaman. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Lumabas ang mga demonyo mula sa maraming tao at pasigaw na sinabi ng mga ito, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit pinatahimik niya sila at di pinahintulutang magsalita dahil alam niyang mga ito na siya ang Mesiyas. Nang mag-umagas, lumabas na si Jesus at pumunta sa isang ilang na lugar. Ngunit pinaghahanap siya ng maraming tao at nang matagpuan siya ay sinikap nilang hadlangan na makaalis pa siya sa kanila. Pero sinabi niya sa kanila, dapat ko ring ipahayag ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos sa iba pang mga bayan. Ito ang dahilan kung bakit ako sinugo at nagpatuloy siyang mangaral sa mga sinagoga ng Judea. Ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang ebanghelyo natin sa araw na ito ay pagpapatuloy sa mga naunang pagbasa tungkol sa mga paggawa ni Jesus sa kanyang misyon. Sa mga naunang pagbasa, natunghayan natin kung paano siyang nire-check ng mga tao, ng mga kababayan niya, kung kaya naman ay hindi siya nakagawa ng himala o milagro, kung kaya napilitan siyang lisanin ang kanyang lugar at pumunta siya sa Capernaum, kung saan ang mga tao ay may pananampalataya, naniniwala sa kanya, kung kaya siya ay nakagawa ng maraming himala. At sa pagpapatuloy sa pagbasa ngayon, may 3 puntos po akong nais nating pagnilayan. Una ay ang mga taong kanyang ginawan ng kanyang mga pagsisilbi. Ang mga milagro at himala ng kanyang ginawa. Una ay sa biyanang babae ni Simon na alam naman natin na isang tagasunod ni Jesus, kanyang matalik na kaibigan. Ibig sabihin po nito, si Jesus ay concerned sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, at unahin natin ang ating pamilya. Pangalawa, ay dinala kay Jesus ang mga may sakit at kanyang pinagaling ang mga ito. Nagawa niyang magkaroon ng maraming himala dahil na rin sa mga pananampalataya ng tao. At maging ang mga espiritu, masasamang espiritu, mga demonyo, ay talaga namang kinilala siya at sinabing, ikaw ang anak ng Diyos. Ano ang gagawin mo sa amin? Subalit pinatahimik lamang sila ni Jesus sapagkat hindi pa oras na ito ay pahayag. At ang pangatlo, ay si Jesus ay kinakailangang lumisan kahit ang mga tao ay pinilit siyang manatili sa kanila. Subalit sinabi ni Jesus, kailangan ko rin pumunta sa ibang dako upang ipahayag ang mabuting balita, gumawa ng himala. Ito nga ang dahilan kung kaya ako ay isinugo. So una po ating pagnilayan, tayong lahat ay tinatawag ng Panginoon sa ating misyon, subalit meron din tayong dapat na pagkatandaan. Una, huwag nating kalimutan ang ating mga pamilya, ang mga taong malalapit sa atin, unahin natin sila. Pangalawa, maglingkod din tayo sa ating komunidad, atin silang tulungang ipahayag ang mabuting balita. At pangatlo, pumunta tayo sa ibang lugar, sa ibang dako na kung saan may mga taong hindi kilala ang Panginoong Hesukristo. Tunghayan naman po natin ang mga reaksyon ng mga taong nakatanggap ng pagpapala ni Hesukristo. Una ay ang biyanang babae ni Simon.
Siya ay pinagaling ni Jesus at nang siya ay naging magaling na, kaagad siyang tumayo at pinagsilbihan ang Panginoon. Di po ba lahat tayo ay nakakatanggap ng pagpapala ng Panginoon? Nakakatanggap tayo ng biyaya, pero ano-ano ba ang ating nagiging reaksyon? Yung iba nakakalimot na ito ay galing sa Panginoon. Yung iba naman ay talagang bumabalik sila, nagsisilbi sila sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga kapwa, ng ating mga kapwa na nangangailangan ng ating mga tulong. Pangalawa po ay yung mga taong kanyang pinagaling din at nakatanggap ng mga himala. Di po ba sila ay tuwang-tuwa at pinagsisigawan pa nila ang pangalan ng Panginoon? Meron din siyang mga inalihan ng demonyo. Ano naman ang reaksyon ng mga demonyong ito kahit sila ay kinilala nila ang Panginoon? Di po ba? Kung ang mga masasama ay naniniwala sa Panginoon, lalo pa kaya tayo. At pangatlong puntos po, ito ang hamon sa atin ngayon. Dahil sa Ebanghelyo, ipinakita ni Jesus ang kanyang mga misyon. Una, maging propeta. Pangalawa, ay maging hari. At pangatlo, ay maging pari. Paano po ba tayo makakatugon sa misyong ito at hamon ng Panginoon? Paano tayo magiging propeta sa makabagong panahon at sa mga bagong henerasyon? Di po ba usong-uso ngayon ang mga post sa social media? Lahat alam, maraming marites. Pero sana hindi lang tayo magmarites sa mga bagay na nangyari sa paligid. Nawa ay maging marites din tayo. Ano nga ba ang latest sa ating pananampalataya? Nawa ay maging informed tayo at mag-inform din sa mga nararanasan nating milagro sa iba upang tayo ay maging inspirasyon. Pangalawa, pagiging hari. Si Jesus ay nagbigay sa atin ng bagong pananaw na ang pagiging hari o yung pagsisilbi, servant leader, ika nga, hindi siya naging hari, naghari-harian at ginamit ang kanyang kapangyarihan sa sariling kapakanan. Si Jesus ay nagtuturo sa atin na ang pagiging hari ay ang paglilingkod sa mga taong nangangailangan. At ang pangatlo ay pagiging pari. Pagdasal natin ang bawat isa. Iyon ang pagiging pari. Hindi lamang ito sa simbahan, kundi nagkakaroon tayo ng oras sa pagninilay, sa personal na ugnayan sa Panginoon at paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sa Ebanghelyo, kahit na ang demonyo ay kinilala si Jesus, ikaw ang anak ng Diyos, subalit hindi sila humihingi ng kapatawaran, hindi sila nagpapakumbaba sa Panginoon. Iyon ang kulang sa kanila. Nawa ay paalay natin ang maghapong ito sa Panginoon at tayo ay magpuri, magmuni at magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyong walang hanggang awa at habag sa amin, sa iyong pag-aalay ng iyong buhay na walang hanggan. Kami ay inyong inanyayahan na makiisa sa iyong misyon at maglingkod sa buong sangkatauhan. Bigyan mo po kami ng grasya at biyaya na magawa namin ito, taos sa aming puso, at makasama ka namin ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.